Magandang araw po mga kaistorya. Maikling announcement lang po. Simula po ngayon ay iba na po ang channel name natin. From Kwentong Aswang ay pinalitan po namin ito ng Ang Hukom. Para po hindi mahirapan ng mga bagong viewers na hanapin ang channel. Naipus ko na po ito nung nakaraan. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan mga kaistorya. Yun lamang po. Maraming salamat. Simulan na po natin ang kwento. Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong programa. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Mario. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang nakatagong baryo sa Samar. Noong panahon ng aking kabataan, mahilig na mahilig talaga akong mag-adventure. Gustong-gusto kong magpunta sa mga dalampasigan, manood ng palubog na araw, maglakbay sa karagatan, mag-hiking at pagmasdan ang mga berdeng punong kahoy na hatid ng kabundukan. Para sa akin, nakakaaliw at nakakawala ng stress ang ganoong mga gawain. Kung alak at sigarilyo ang bisyo ng ibang kabataan noon, iba naman ang akin. Isang araw, habang tinatabas ko ang mga mahahabang talahib sa labas ng aming gate, ay bigla akong tinawag ni Kevin, isa sa mga kaibigan ko. Uy, Mario, ang sipag mo ngayong umaga. Ano bang nakain mo? Napatigil ako sa aking ginagawa pagkatapos kong marinig ang kanyang tinig. Ang aga-aga pero inaasar na naman ako ng makulit kong kaibigan. 17 taong gulang pa lamang kami nung mga panahong yon. O Kevin, ikaw pala yan. Anong sadya mo at bakit ka naparito? Tanong ko sa kanya. Tumatagaktak pa ang aking pawis dahil mahigit kalahating oras na akong nagtatabas ng mga talahib. Pumunta ako rito para yayain ka na mag-camping. Camping? Nako, saan na naman ba? Tanong ko sa kanya. Doon sa baryo na matagal na nating gustong puntahan. Sagot ni Kevin. Mayroon kasi kaming isang baryo sa Samar na gustong-gusto naming puntahan ng mga kabarkada ko. 5 kaming magkakabarkada at kami ang palaging nagsasama-sama kahit saan man kami magpunta. Gusto ko kasi ang kanilang mga ugali at pati na rin ang kanilang mga hilig. Yung tipong palagi kaming nagtutulungan kapag may problema ang isa sa amin at hindi kami tumitigil sa kakahanap ng solusyon hanggat hindi nasosolusyonan ang problema. O ano na Mario, sasama ka ba? Tanong sa akin ni Kevin. Hindi ko pa alam. Magpapaalam muna ako kay nanay. Teka, nasaan ba si Aling Meling? Ako na magpapaalam para sa'yo. Banding natin itong magbabarkada. Kaya dapat lang na kumpleto tayo. Sabi pa ni Kevin. Hindi pa nga ako nakapagsalita ay pumasok na siya sa aming gate at hinanap niya si inay. Mahigit 5 taon na kaming magkaibigan ni Kevin. Kaya naman ay matagal na rin silang magkakilala ni inay. Sa katunayan ay close silang dalawa. Nagbibiruan din sila at nag-aasaran. Malaki ang tiwala ni inay kay Kevin. Kaya naman pumapayag siya na gumala ako basta magkasama kami ni Kevin. Aling Meling! Aling Meling! Tawag ng tawag si Kevin kay inay habang naglalakad siya. Hinahanap niya kung nasaan ito. Nakita niya si inay na naglalaba kaya naman ay mabilis niya itong nilapitan. Sumunod naman ako kay Kevin. Magandang umaga po Aling Meling. Magandang umaga rin sa'yo, Kevin. O ba't napadalaw ka?
Tanong ni inay sa kanya. Sinabi na ni Kevin ang kanyang pakay. Sa una, ayaw pang pumayag ni inay. Ngunit pinilit siya ni Kevin. O sige, papayagan kong sumama sa camping ninyo si Mario. Basta siguraduhin ninyong mag-iingat kayo ha. Wag na wag kayong pupunta kung saan-saan, lalo na't hindi pa kayo sanay sa lugar na yon. Sabi ni Nanay Meling. Natuwa naman si Kevin dahil sa sinabi nito. Oo naman po, Aling Meling. Good boy kaya kami. Mag-iingat talaga kami roon at babantayan namin itong gwapong mong anak. Baka manghunting pa ng mga chicks eh. Nakangising sagot ni Kevin. Nagtawanan sila ni inay at syempre, inasar na naman nila ako. Kapag talaga magkaharap silang dalawa, puro ako ang laman ng kanilang usapan. Madalas nila akong inaasar at binibiro. Pagkatapos mag-usap ni na Kevin at Nanay Meling, umuwi na si Kevin sapagkat maghahanda raw siya ng mga dadalhin niya sa camp. Kagaya ni Kevin, inihanda ko na rin ang mga damit na dadalhin ko. Plano namin mag-camping sa loob ng 3 araw. Kaya naman ay nag-ayos na ako dahil aalis na kami pagkatapos naming mananghalian. 7:00 pa lang ng umaga yon, pero na-excite na akong makita ang baryong aming pupuntahan. Hindi na ako makapaghintay na magbanding doon kasama ang aking mga barkada. Nang sumapit ang 2:00 ng hapon, nagpaalam na kami sa aming mga magulang na aalis na kami. 4 kaming mga magkakabarkada na magkakasama. Dala-dala namin ang aming mga gamit, pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan namin. Kotse ang ginamit naming sasakyan patungo roon. May kaya kasi ang pamilya ng isa sa mga kabarkada namin. Kaya naman ay hiniram niya sa kanyang ama ang kotse para gamitin namin sa mahabang biyahe. Siya na rin ang nagmaneho dahil sanay na siya sa pagmamaneho ng kanilang kotse. Tinuruan kasi siya ng kanyang ama at yun ang dahilan kung bakit natuto siyang mag-drive ng kotse. Kabilin-bili na ng mga magulang namin na mag-iingat kami roon at wag na wag kaming gagawa ng mga bagay na ikapapahamak namin. Siyempre nangako naman kami sa aming mga magulang na magpapakabait kami at uuwing ligtas. Lumipas ang mahigit 3 oras na biyahe. Palapit na kami sa aming pupuntahan. Nakatingin ako sa paligid ng aming dinadaanan habang nasa loob kami ng kotse. Naroong nakatayo ang mga matatayog na puno ng mga mahogani. Hindi ko napigilang mabighani sa magandang lugar na yon at hindi nagtagalay, nakarating na rin kami. Inihinto ni Ipoy ang kotse sa malawak na damuhan. Lagpas 5:00 na ng hapon nang dumating kami. Sa wakas, nandito na rin tayo. Sambit ni Kevin. Binuksan na namin ang kotse at saka lumabas. Naghanap kami ng magandang pwesto at doon itinayo ang aming tent. Wow! Sobrang ganda ng lugar na ito. Wika ko habang iginagala ko ang aking mga mata sa paligid. Tanaw ko ang araw na unti-unting lumulubog sa may dakong kanluran. Kaagad ko iyong kinuhanan ng litrato. Manghang-mangha ako sa magandang view na nakikita ko sa aking paligid. At ganoon din sina Lester, Ipoy at Kevin. Naisipan kong tawagan si Nanay upang sana'y ipaalam na nakarating na kami. Ngunit wala palang signal doon. Mag-bonfire tayo dito. Total paggabi na naman. Wika ni Kevin at saka sumang-ayon naman kami sa kanyang suwestyon. Sinimulan na namin ang pangunguha ng mga tuyong dahon, kagaya na lamang ng dahon ng saging at iba pang mga dahong naroon. Nanguha rin kami ng mga tuyong sanga ng mga kahoy at dinala iyon malapit sa kinaroroonan ng pwesto ng aming tent. Pagkatapos noon ay sinimulan na namin ang pagpapaapoy.
kumuha kami ng mga dala naming malalaking chichirya at saka umupo malapit sa kinaroroonan ng apoy. Masarap sa pakiramdam ang init na hatid ng apoy, lalo na't medyo malamig sa lugar na yun. Tama lamang ang aming desisyon na mag-bonfire. Sa pagdaan ng maraming minuto, tuluyan ng lumubog ang araw. Naging madilim ang buong paligid. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw rin ang napakabilog na buwan. Kitang-kita namin ang nakangiting buwan sa kalawakan nang tumingala kami. Sobrang ganda ng buwan. Sambit ko na kaagad naman nilang sinang-ayunan. Ang buwan ang siyang nagsilbi naming tanglaw nung gabing yon. Kain lamang kami ng kain habang nagkukwentuhan. Tuwang-tuwa kaming apat dahil nakapag-banding din kami sa baryong yon. Pasok na tayo sa loob ng tent. Yaya ni Lester sa amin. Tapos na kaming kumain at nagpapatunaw na lang. Mamaya na lang tol, nag-e-enjoy pa kami rito sa labas. Sagot naman ni Ipoy sa kanya. 8:00 na siguro yon ng gabi. Unti-unti na rin nauupos ang apoy dahil naubos na ang mga kinuha naming kahoy. Nang tuluyang maupos ang apoy, ay tumungo na kami sa loob ng tent at saka humiga. Nasa gilid ako at katabi ko si Kevin. Maya-maya, nagpaalam si Ipoy na iihi muna siya. 3 na lamang kami ni na Kevin at Lester ang natira sa loob ng tent. Nagtatawanan pa kami at nag-aasaran kung saan-saan na umabot ang topic ng aming usapan. Teka, bakit hindi pa rin nakakabalik si Ipoy? Kanina pang lumabas yun ah. Wika ni Lester. Oo nga, ilang minuto nang nakalipas pero hindi pa rin siya bumabalik. Grabe namang karami ang ihi ng lalaking yon. Sabi ko naman at sabay kaming humagalpak ng tawa. Hinintay namin ang hinintay na makabalik si Ipoy. Mahigit kalahating oras na ang iginugol ng aming paghihintay. Subalit hindi pa rin nakabalik si Ipoy. Nag-aalala na kami baka kung napaano na siya. Tinatawag namin siya habang nasa loob kami ng tent at ilang beses kaming tawag ng tawag sa kanya. Ngunit walang Ipoy na sumagot. Walang Ipoy ang dumating. Kailangan na nating hanapin si Ipoy. Wika ni Kevin. At doon na nga kami nagsimulang lumabas sa aming tent. Maliwanag ang buong paligid dahil sa liwanag na hatid ng buwan. Ipoy! Ipoy, nasaan ka na? Sumisigaw na kami para lamang marinig kami ni Ipoy. Subalit wala pa ring sumasagot. Hinanap namin siya sa mga kakahuyan. Nagbabaka sakali kaming doon umihi si Ipoy. Ngunit nabigo lamang kami. 1 oras na kaming naghahanap pero wala pa rin si Ipoy. Kinakabahan na kami nung mga oras na iyon. Hindi na namin alam kung saan siya hahanapin. Pumasok na lang tayo sa loob ng tent. Mukhang malabo nang mahanap siya. Sabi ni Lester. Malungkot ang aming mga mukha. Kinakabahan kami sa mga susunod na mangyayari. Paano naman kasing mawawala si Ipoy? Gayong nagpaalam lang naman siya na iihi. Naging isang malaking palaisipan sa aming 3 ang biglang pagkawala ni Ipoy. Napagdesisyonan na lamang naming pumasok sa loob ng tent. Habang naglalakad kami patungo sa kinaroroonan ng aming tent, isang uwak ang aming natanaw. Palipad-lipad ito at hindi nagtagal ay dumapo sa ibabaw ng aming tent. Napansin namin na mayroong dugo ang uwak. Dala ng aming kuryosidad ay nilapitan namin ang uwak. Tiningnan namin ng maigi kung dugo ba talaga ang nakita namin sa kanyang tuka at pati sa kanyang mga balahibo. Tama nga kami. Preskong dugo ang nakita namin. Doon na kami nagsimulang magduda. Saan galing ang uwak na ito?
At bakit maraming dugo sa kanyang tuka at mga balahibo? Tanong ni Lester. Sa sandaling yon, kung saan-saan na naglakbay ang aking isip. Kinakabahan ako para kay Ipoy. Ganoon din sila Lester at Kevin. Panay isip sila kung ano na ang nangyayari sa isang kaibigan naming nawawala. Lumipas ang ilang minuto. Lumipad na ang uwak palayo sa aming tent. Sinundan namin ang tingin ng kanyang paglipad hanggang sa tuluyan nitong nawala sa aming paningin. Maya-maya ay isang matandang babae ang nakita namin sa hindi kalayuan. Parang hirap na hirap siyang maglakad at may dala siyang tungkod. Mahaba ang buhok ng babaeng matandang yon. Anong ginagawa ng matandang babae rito? Bakit nandito siya gayong malalim na ang gabi? Tanong ni Kevin. Mababakas ang pagtataka sa tono ng kanyang boses. Tiningnan naming maigi ang matandang babae. Lakad lamang ito ng lakad sa malawak na damuhan habang uugod-ugod. Baka naliligaw rito ang matandang yan. Kawawa naman si Lola. Sabi ni Lester habang nakatingin siya sa matanda. Si Lester kasi ang tipo ng taong mabilis maawa sa mga matatanda. Kapag nakakakita siya ng mga matatanda na nahihirapang tumawid sa kalsada, ay kaagad niyang tinutulungan ito sa pagtawid. Saan kaya ang bahay ng matandang yan? Baka pinalayas siya ng kanyang mga pamilya. Sabi ko naman. Tingin lamang kami ng tingin sa matanda. Naaawa kaming tatlo dahil nakikita naming hirap na hirap talaga itong maglakad. Humahakbang siya palapit sa aming tent. Hindi namin nakita ang kanyang muka sapagkat natatabunan nito ng kanyang mahabang buhok at nakayuko siya habang naglalakad. Maya-maya lamang ay biglang natumba ang matandang babae. Bumagsak sa damuhan ng kaawa-awang matanda. Hirap na hirap itong bumangon. Kaya naman ay naawa kami sa kanya. Kawawa naman si Lola, tara tulungan natin. Sambit ni Lester. At nagtakbuhan kami patungo sa kinaroroonan ng matandang babae. Nang makarating kami ay nakahiga na sa damuhan ng matanda. Lola, ayos ka lang ba? Lola? Tanong ni Lester sa kanya habang marahang niyuyugyug niya ang balikat ng matanda. Akmang aalalayan na sana namin ang matanda patayo nang bigla itong bumangon at humarap sa amin. Napasigaw si Lester ng aswang nang tumambad sa amin ang pangit na mukha ng matandang babae. Mapupula ang kanyang mga mata na parang nagbabaga. Matutulis ang kanyang mga kuko at mahahaba ang kanyang mga pangil. Ang inakala naming matandang kaawa-awa ay isa palang agresibong aswang. Pakanan niya lang pala yun para mahulog kami sa kanyang patibong. Napaatras kaming tatlo nang biglang tumayo ang matandang aswang at kinuha ang kanyang tungkod. Bigla niyang hinampas si Lester at tumama sa binti nito. Ikinatumba ni Lester ang pangyayaring yon. Samantalang kami naman ni Kevin ay takot na takot. Humalakhak pa ang matanda at saka muling hinampas si Lester. Nagsusumigaw si Lester sa sobrang sakit. Kita ko ang pagdanak ng kanyang dugo nang kagatin ng matandang babae ang leeg ni Lester. Gusto naming iligtas si Lester, ngunit wala kaming mga armas. Wala kaming laban sa matandang yon. Sa sobrang takot namin ni Kevin, ay kumaripas kami ng takbo. Nangingilid ang luha sa aking mga mata habang binabagtas namin ang daan palayo sa kinaroroonan nila Lester at ng matandang aswang. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Sambit ko habang tumatakbo kami ni Kevin. Tumungo kami sa kinaroroonan ng kotse ni Lester at mabilis na pumasok. Tangkas sana naming tumakas sakay ng kotse, subalit hindi namin makita ang susi.
Paano tayo makakaalis nito? Wala namang susi. Sambit ni Kevin habang kinakabahan. Hinanap niya sa upuan ng kotse ang susi, samantalang ako naman ay patingin-tingin sa labas. Maya-maya, nakita kong nasa labas na ng kotse ang matandang aswang. Nakatayo siya malapit sa pwesto ni Kevin. Kevin, tumingin ka sa gilid mo. Bulong ko sa kanya. Nang lumingon si Kevin, natanaw niya sa labas ng kotse ang aswang. Pinaghahampas pa nito ang kotse gamit ang daladala niyang tungkod. Takot na takot kami ni Kevin sa mga sandaling yon. Kailangan na nating lumabas. Sambit ko kay Kevin. Nauna na akong lumabas sa kotse at susunod na sana si Kevin nang biglang nabasag ang bintana ng kotse dahil sa malakas na paghampas ng matanda. Hinigit niya si Kevin palabas sa kotse, samantalang ako naman ay todo takbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga oras na yon. Nangangatog ang aking mga tuhod at naninindig ang aking mga balahibo. Umiiyak na ako dahil sa sobrang takot. Hindi ko akalaing mapanganib pala ang baryong aming pinuntahan. Takbo lamang ako ng takbo habang patuloy sa pagdaloy ang aking mga luha. Naaawa ako sa sinapit ng mga kaibigan ko. Kung kaya ko lang nailigtas sila, gagawin ko. Ngunit wala akong ibang magagawa kundi ay ang unahin ang sarili ko. Natatakot ako na baka ay maabutan ako ng aswang. Naisipan kong magtago sa malaking punong kahoy. Palihim kong sinilip ang kinaroroonan ng kotse. Gusto kong alamin kung ano na ang nangyari kay Kevin. Kaya naman ay nilakasan ko ang aking loob sa pagsilip. Sobrang sakit ng aking dibdib nang makita ko si Kevin. Sumisigaw siya sa damuhan habang hinihigit siya ng aswang. Hindi ko alam kung saan dadalhin ng aswang ang aking kaibigan. Naawa ako sa kalagayan nito at mas lalo lang akong nasasaktan sa tuwing naririnig ko ang sigaw ni Kevin. Sigaw na humihingi ng saklolo. Ngunit anong magagawa ko? Dapat ko bang isugal ang buhay ko para iligtas ang kaibigan ko? Kahit ganoon na ang sinapit ni Kevin, hindi sumagi sa isip ko na tulungan siya. Dahil kapag ginawa ko yon, batid kong hindi lang si Kevin ang mabibiktima, kundi pati na rin ako. Habang hinihigit ng matandang aswang si Kevin, iginagala niya rin ang kanyang mga mata sa paligid. Para bang hinahanap niya ako. Kinabahan ako dahil baka makita niya ako, kaya naman ay ginalingan ko ang pagtago. Lumipat ako ng pwesto upang masiguradong ligtas ako. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa makakapal na mga talahib. Kahit magkasugat-sugat na ang aking katawan sa kagagapang, ay hindi pa rin ako tumigil. Muntik pa akong mapasigaw nang makita ko sa gilid ng talahiban ng bangkay ni Ipoy. Duguan ang katawan nito at parang nginat-ngat ang kanyang liig. Nagkalat ang kanyang mga lamang loob sa kanyang tabi. Gusto ko nang humagulgol dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Sobrang sakit para sa akin nang mawalan ng mga kaibigan. Hindi ko matanggap na ganoon kasaklap ang kanyang sinapit. Kaya pala hindi siya nakabalik dahil inatake na siya ng matandang aswang. Tinakpan ko ang aking bunganga upang hindi marinig ng matandang aswang ang aking pag-iyak. Gustong gusto ko na talagang magwala nung mga sandaling yon. Ngunit pinipigilan ko ang aking sarili. Pinipigilan ko dahil natatakot ako na baka ay marinig ng matanda at ako naman ang isusunod niya. Pagkatapos kong titigan ng dugo ang bangkay ni Ipoy, ay lumipat ako ng pwesto. Lumayo ako sa kinaroroonan niya dahil nasusuka ako sa malansang amoy na nagmumula sa kanyang lamang loob. Muli akong gumapang patungo sa gitna ng mga nagtataasang talahib. Nang makampante akong nakatago roon, nanatili muna ako ng matagal.
Hindi ko kasi alam kung ligtas ba ako kapag lalabas ako. Pakiramdam ko ay nagmamasid ang matandang aswang sa paligid. Alam niyang buhay pa ako at malakas ang aking kutob na hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako nahahanap. Maya-maya ay bigla akong nakarinig ng mga yapak. Ang mga yapak na iyon ay nasundan ng nasundan at habang tumatagal ay palapit ng palapit sa talahiban. Nilakasan ko ang aking loob. Inihanda ko ang aking sarili. Nakahanda na akong kumaripas ng takbo kung sakaling makita niya man ako. Sa paglipas ng ilang segundo, ang mga yapak na iyon ay dumulog malapit sa kinaroroonan ng bangkay ni Ipoy. Medyo malapit lamang iyon sa pwestong pinagtataguan ko. Iniwasan ko ang lumikha ng kahit anong ingay at tinakpan ko ang aking bibig. Sinilip ko ang pwestong kinaroroonan ni Ipoy. Subalit naging maingat ako sa aking mga kilos. Tiniyak kong hindi ako mapapansin ng matandang aswang. Nang silipin ko ang kinaroroonan ni Ipoy, natanaw ko ang matandang aswang. Nakatayo ito at inililibot niya ang kanyang mga tingin. Alam kong ako ang kanyang hinahanap. At mabuti na lamang, hindi niya ako nakita. Maya-maya, yumuko na ang aswang at saka hinigit niya ang bangkay ni Ipoy. Naglakad siya palayo habang daladala ang bangkay ng aking kaibigan. Laking pasasalamat ko dahil umalis na ang matandang aswang. Nung mga sandaling yon, hindi ko alam kung saan niya dinala ang bangkay ni Ipoy. Hindi na muna ako lumabas sa aking pinagtataguan dahil gusto kong matiyak na ligtas talaga ako kapag lumabas na ako. Lumipas ang mahigit 1 oras. Naging kampante na ako. Napagpasyahan kong lumabas na sa aking pinagtataguan. Batid kong wala na roon ang matandang aswang. Bumalik ako sa kinaroroonan ng aming tent upang hanapin ang susi. Gusto kong makaalis na sa lugar na yon. Habang tinatahak po ang damuhan pabalik sa aming tent, muling nanariwa sa aking isipan kung paano pinatay ng matandang aswang si Lester. Kung paano niya hinigit si Kevin at maging ang karumal-dumal na sinapit ni Ipoy. Lumuluha akong naglalakad papasok sa aming tent. Sinubukan kong hanapin ang susi ng kotse ni Lester. Ngunit bigo akong matagpuan yon. Kaya naman ay lumabas na lamang ako at nag-isip ng ibang paraan kung paano makakaalis sa lugar na yon. Tiningnan ko ang bahagi ng damuhan na kung saan ay doon pinatay ng aswang si Lester. Ngunit dugo na lamang ang tanging naiwan. Wala na roon si Lester. Wala na ang bangkay ng aking kaibigan. Naisipan kong maglakad-lakad. Baka sakaling makakita ako ng bahay at makahingi ako ng tulong. Mag-isa kong binagtas ang kahabaan ng daan habang nagmamasid ako sa paligid. Wala akong makitang kahit isang bahay. Sagana sa mga punong kahoy ang lugar na yon. Mabuti na lamang at mayroong buwan, kaya naman ay hindi ako nahirapang maglakad sa gitna ng gabi. Kung saan-saan na ako nakarating. Kahit napapagod na ako sa paglalakad ay hindi pa rin ako tumigil. Hindi nagtagal. Nakakita rin ako ng mga bahay. Walang mapagsidla ng tuwang aking naramdaman sapagkat sa wakas ay nakarating na rin ako sa mga kabahayan. Hindi sementado ang mga nakikita kong bahay at batid kong mga ordinaryong tao lang din ang namumuhay doon. Huminto ako sa tapat ng bakod at saka sumilip-silip. Naisip ko na baka gising pa ang mga taong naroon. Kaya naman ay sumigaw ako. Tao po! Tao po! Paulit-ulit kong sigaw. Wala akong pakialam kung mabulabog ko sila. Desperado na kasi akong humingi ng tulong. Tao po! Tao po! Muli kong sambit at hindi nagtagal ay isang batang lalaki ang lumabas. Nakatingin lamang siya sa akin at parabang nagulat siya sa aking pagdating.
Gamit ang kumpas ng aking kamay, pinapunta ko siya malapit sa aking kinaroroonan. Nasa labas kasi ako ng kanilang bakod. Ang gwapo ng batang lalaki at sa tingin ko ay 7 taong gulang pa lamang siya. Maputi at matangos ang kanyang ilong. Naglakad siya papalapit sa akin habang nakangiti naman ako sa kanya. Bata! Ako nga pala si Mario. Nandito ako para humingi ng tulong sa inyo. Nandito ba ang mga magulang mo? Sabi ko at tanong ko sa batang lalaki. Seryoso lamang siyang nakatingin sa akin. Ngumingiti naman ako sa kanya, ngunit parang wala lang yun sa kanya. Hindi rin siya nagsasalita. Sa halip na sagutin niya ako ay pinili niyang umalis. Bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. Napakamot na lamang ako sa aking ulo, ngunit hindi pa rin ako umalis. Umaasa akong lalabas ang kanyang mga magulang nang sa gayon ay ibabalita ko na sa kanila ang nangyari sa mga kaibigan ko. Nang lumipas ang ilang segundo, bumalik ang bata. Ngunit mayroon na siyang kasamang babae. Sa tingin ko ay nanay niya ang babaeng yun. Itinuro ako ng bata kaya lumapit sa akin ng babae at saka kinausap ako. Magandang gabi po. Pwede po bang makahingi ng tulong sa inyo? Tanong ko sa kanya. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong naman niya sa akin. Humugot muna ako ng malalim na hininga at saka muling nagsalita. Pinatay kasi ng matandang aswang ang mga kaibigan ko. Baguhan po kami sa baryong ito. Pwede po bang dito na muna ako tutuloy sa inyo? Baka po alam niyo rin kung sino ang aswang sa lugar na ito. Gusto ko po kasing ipaabot sa mga kapulisan ang nangyari. Wika ko sa babae. Halika sa loob. Sabi naman niya sa akin at saka pinapasok niya ako sa kanilang bakod. Laking pasasalamat ko sapagkat mayroon na akong matutuluyan. Inakala kong mabait sila. Ngunit nang makarating ako malapit sa loob ng kanilang bahay, parang tumigil ang aking mundo dahil sa nakita ko. Tumambad sa aking paningin ang kaawa-awang mukha ni Kevin. Nakagapos sa niyog ang kanyang katawan at nagsusumigaw siya nang makita niya ako. Humihingi ng tulong ang kaibigan kong walang kalaban-laban. Sa tabi ng malaking kawa ay naroong nakapwesto ang bangkay nila Lester at Ipoy. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Ang sayang aking naramdaman ay biglang napawi. Napalitan iyon ng takot at pagkataranta. Lalo na nung nasilayan ko ang matandang aswang na nagsisibak ng kahoy malapit sa malaking kawa na may lamang tubig. Doon ko napagtanto na mga aswang ang lahat ng mga naninirahan doon. Nang makita ako ng matandang aswang, ay kaagad akong pumaripas ng takbo. Nakita ko pang hinabol niya ako habang daladala ang kanyang itak. Binilisan ko ang aking paghakbang. Dumaan ako sa maraming mga pananim nang sa ganun ay hindi niya ako kaagad na makita. Takbo lamang ako ng takbo kahit humihingal na ako dahil sa sobrang pagod. Malayo na ang aking narating at hindi ko na nakita ang matandang aswang. Hindi niya na siguro ako nakita kaya hindi niya ako nasundan. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo hanggang sa sobrang layo na ng aking narating. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nasa gilid ng kalsada. Marami na akong mga sugat sa katawan. Ngunit pinilit kong hindi indahin ang sakit na aking nararamdaman. Hindi nagtagal ay may dumaang sasakyan. Kagad akong nagpara at nakiusap na pasakayin ako. Naawa naman sa akin ng mamang driver. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari at ayon pa sa driver, delikado raw ang baryong aming pinuntahan dahil marami na ang nabiktima sa lugar na yun. Mga aswang daw kasi ang naninirahan at ni isa ay walang naglakas ng loob na kalabanin ng baryong iyon. At ang tawag daw sa baryong iyon ay ang pinakadelikadong baryo
dito sa Samar. Mula noon ay hindi na nakauwi ang mga kaibigan ko. Patunay na patay na talaga sila. Maswerte ako dahil nakauwi ako ng buhay. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa amin sa pinakadelikadong baryong iyon dito sa Samar. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako po si Mario, ang inyong kaistorya. Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong taga-subaybay sa programa niyong ito. Ako po si Mariabel, hindi ko po tunay na pangalan. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo na hango sa tunay kong karanasan. 15 taon na ako at anak ako ng mag-asawang sina Jose at Corazon Perez na masasabi kong may maginhawang pamumuhay. Bilang panganay na anak, mayroon akong responsibilidad lalo na't matanda na ang aking mga magulang. Hindi na sila kasing aktibo ng dati. At ako ang halos nag-aasikaso pati sa mga gawain sa bahay. Paano ko ba magagawa ang lahat ng yan sa pamilya ko nang ako lang mag-isa? Siyempre kailangan kong magkaroon ng trabaho upang mapag-aral ko ang sarili ko at makatulong na rin sa pangangailangan ng aking pamilya. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap ako ng trabaho. Kahit na ano pang klase yan. Kailangan ko ito dahil marami akong pangarap at hindi ko sasayangin ang aking kabataan para lamang huminto sa pag-aaral. Mabuti na lamang at agad akong binigyan ng tsansa ng may-ari ng butika sa bayan na si Mang Ben. Matagal ko na itong kakilala at lagi akong namimili sa kanyang tindahan ng gamot at kung ano pang kailangan ng magulang ko. 8 buwan simula nang pasukin ko ang trabahong ito sa butika. Maaaring nahasa na ako dito at hawak ko na ang sistema. Mas madali pa kaysa sa dati. Nagustuhan ko rin naman ang trabaho dahil maluwag ang schedule. Sa aking pagkakaalam, bukas ito ng 24 oras. Kaya naman nakahati ang shift namin sa 3 grupo. Mga bandang alas 5 ng hapon pumapasok ang pangatlong shift kung saan ako kasama. At hanggang alas 12 ng gabi ang aming shift. Sa ikatlong shift, 4 kaming magkakasama. Si Aling Nena, si Mang Lando, si Gary at ako. Kapag oras na ng kabilang shift, kakatukin ka lang nila at pwede ka nang umuwi. Ganyan kami magpalit ng shift. At buong linggo ay ganoon ang routine namin. Kapag nakitang may urgent na bagay o personal na suliranin ng kasamahan, pwede kang makipagpalit o magpalit na lang ng schedule ng walang problema. Sa paglipas ng mga araw, walang masyadong pagbabago. Dahil halos 4 na araw at bawat linggo silang nakakasamang 3. Kung minsan nga ay ang sarap na lang manatili hanggang 12 oras na shift para makatipid sa gastos sa biyahe. Hindi naman masyadong nalalayo ang butika sa amin. 2 sakay lang ang kailangan. Noong naghahanap pa ako ng trabaho, ay inaya na ako ni Mang Ben na magtrabaho dito sa kanya. At kaagad ko namang tinanggap, lalo na't urgent na rin ang kailangan kong pera. Katulad ng mga kasamahang kasama ko dito, aminadong maluwag ang schedule dito sa butika kaysa sa ibang trabaho. May pahinga kaming maayos habang pinagsisikapan na kumita ng maayos para sa pamilya. Tulad ng ibang empleyado,
Umuuwi rin ako sa gabi at iyon ang dahilan kung bakit napadpad ako sa kakaibang pangyayari na matagal kong hindi nakakalimutan. Laking kaba ko pa naman sa mga kwento ng mga kapitbahay tungkol sa nilalang na tinatawag nilang aswang. Dati-rati ay isa lang ito sa mga paborito kong horror story, pero hindi talaga ako naniniwala dito dahil para sa akin, panakot lang ito upang pagbawalan ng mga bata na gumala sa gabi dahil peligroso talaga. Subalit habang tumatanda ako, unti-unting nalalaman ko ang kakaibang kwento ng ating lipunan ukol sa makamundong nilalang na ito. Totoo ba ang mga balibalitang aswang? Hindi mo malalaman hanggat hindi mo mismo mararanasan. Maliban sa mga aswang o mangkukulam na tinutukoy ng iba sa baryo, usap-usapan din ang tungkol sa dambuhalang isda na makikita sa ilog ng katabing probinsya. Harmless naman daw ito at hindi nanggugutay ng mga tao ayon na rin sa mga nakakakita. Maraming hindi maipaliwanag na bagay na hindi alam ng karaniwang tao sa makamundong nilalang, misteryosong hayop o anumang bagay na lumalabas sa normal na pananaw ng isang tao. Pero ano pa man ang suliranin o kwentong umaaligid sa amin ngayon, ang mahalaga ay ang kaligtasan at kapakanan ng pamilya at kaibigan. Sinasabi ko itong lahat sa konteksto na may mga nakakatakot man. Umaasa ako na hinding-hindi ko ma-encounter yon sa aking pamumuhay. Ang mahalaga ay hindi mawalan ng pag-asa sa kabila ng maraming paghihirap na dumarating sa buhay. Maraming rason para lumaban sa kahirapan ang pamilya. Mga pangarap o ang pagnanais na mabuhay ng maayos sa hinaharap. Gaya ng nasabi ko kanina, 2 sakay ang kailangan kong gawin mula sa pharmacy hanggang sa amin. Minsan nga ay naglalakad na lang ako kung trip kong mag-ehersisyo. Pero dahil madilim at malayo-layo ang daan pa uwi, mas mainam na sumakay ng tricycle o kaya ng jeep para mas ligtas. Siyempre pa, babae ako kaya mas delikado kung mag-isa lang akong naglalakad. Idagdag mo pa ang mga naririnig kong mga kwento tungkol sa aswang mula sa mga matatanda sa aming lugar. Kahit sa mga kabataang kagaya ko, hindi maikakaila na may pangamba at takot din sa ganitong uri ng kwento. Lalo na kung gabi na at madilim. Hindi maiiwasang matakot kung may maririnig kang mga hindi pamilyar na tunog o kaya ay makakita ka ng anumang kakaiba o kahina-hinalang bagay. Ito ang dahilan kung bakit laging maingat akong bumibiyahe pa uwi. Kapag nasa loob na ako ng sasakyan, nakatutok ang aking pandamas sa paligid. Tinitiyak kong walang sumusunod o kaya'y sinusubaybayan kami ng masasamang elemento. Minsan napapaisip din ako, paano kung totoo ngang may mga nilalang na tulad nila? Hindi natin alam, pero posible nga namang mayroon talaga. Isang gabi, mga bandang 10:30, tapos na ang shift ko. Kasabay ng 2 katrabaho ko, sabay-sabay kaming umuwi. Buti na lang at madaling makasakay ng jeep papuntang bayan kung saan sasakay ulit ng jeep. Habang nasa biyahe, napansin ko ang 2 lalaking nakaupo sa harapan naming magkakasama. Simulat sa pool na sumakay kami hanggang sa mismong pagbaba namin, nakatingin sila sa amin ng matagal na panahon. Hindi sila nagsasalita, subalit kitang-kita ko sa peripheral vision ko na nakatingin sila sa aming 3. Hindi ko na lang pinansin at inisip ko na lang na baka mga lasinggero lang yon na walang magawa kundi ang mang-okray na mga dumadaang babae. Subalit kahit papaano ay may kutob akong may mali. Sinubukan kong hindi magpakita ng takot o kaba. Tiningnan ko lang din sila sandali, pero agad ko ding iniwas ang aking tingin.
Mabuti na lang din at nakarating na kami sa bayan, kung saan madaming tao. Doon kami naghiwa-hiwalay ng landas ng aking mga kasamahan. Sasakay na sila ng ibang jeep, habang ako naman ay naghahanap ng masasakyang jeep pauwi sa amin. Habang naghihintay ako ng jeep sa terminal, bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Aling Melchora noong umaga, ang kapitbahay naming matanda na. Bago ako umalis patungong trabaho, nakasalubong ko siya sa labas ng bahay habang nagwawalis sa bakuran. Tinawag niya ako sandali at sinabing, Mariabel, mag-iingat ka ha. Narinig ko sa mga kawitbahay na may nakitang yanggaw sa tabing ilog kagabi. Halos lahat ng hayop doon ay pinatay at sinipsip ang dugo. Delikado yan paggabi na. Baka makasalubong mo pa. sa totoo lang, hindi ako masyadong napapraning doon. Sanay na akong marinig ang mga kwento ni Aling Melchora tungkol sa kung ano-ano. Mabait naman siya, pero medyo mahilig sa tsismis at sa mga kwentong barbero. Kaya hindi ko masyadong pinansin ang sinabi niya at pumasok na lang ako sa trabaho. Subalit habang naghihintay ako ng masasakyang jeep, biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Aling Melchora. Kinakabahan ako sandali pero agad din naman itong nawawala. Bahala na, sabi ko sa sarili. Basta, mag-iingat na lang ako. Dagdag ko pa. Maya-maya pa, dumating na ang hinihintay kong jeep. Puno ito ng mga pasahero, pero nakasiksik pa rin ako sa loob. Mabuti na nga lang at malapit lang ang bahay namin, kaya hindi gaanong matagal ang biyahe. Nang malapit na kami sa tapat ng bahay, bigla akong napaisip na sa halip na bumaba sa dati kong babaan, nagpababa na lang ako sa mas malayong bahagi para may pagkakataon akong maglakad pa uwi. Narealize ko kasi na matagal ko nang hindi nagagawa yon dahil lagi akong pagod pagkatapos ng trabaho. Gusto ko lang din mag-ehersisyo sandali para ma-relax ang katawan at isipan ko. Laking pasasalamat ko na walang masyadong tao sa daan papunta sa amin. Tahimik at tila ba ang peaceful ng paligid. Habang naglalakad pa uwi, naalala ko bigla ang kwento ni Aling Melchora tungkol sa yanggaw na agad ko namang inalis sa isip ko dahil ayaw kong makaramdam ng takot habang naglalakad mag-isa. Pero sa kabila nun, may kutob akong may sumusunod sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam na ramdam ko talaga. Sinubukan kong lumingon ng marahan para hindi halata. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Naisip kong baka imagination ko lang yon dahil sa mga narinig kong kwento kanina. Kaya naman ay ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad. Maya-maya pa, naramdaman ko ulit na may humahabol sa akin. Kaya ngayon ay mas matindi ang kabang nararamdaman ko kaysa kanina. Tumakbo na ako ng mabilis habang paulit-ulit na tumitingin sa likod ko. Wala pa rin naman akong nakikita pero bakit ang lakas ng kaba ng dibdib ko? Parang may pumipigil sa puso ko na huminto dahil sa kabang nararamdaman ko. Bigla akong napahinto nang may marinig akong kaluskos mula sa mataas na damo sa tabi ng daan. Tila ba may dumadaan o kumikilos doon. Pero dahil madilim, hindi ko makita ng malinaw kung ano o sino yon. Tuluyan na akong kinabahan nang marinig kong may kumakahol na aso sa malayo. Ang lakas ng kaba ko habang patuloy akong nakatayo doon at nakatingin sa damo. Maya-maya pa, may nakita akong dadaang tricycle. Kaya agad akong sumenyas dito para makisabay. Mabuti na lang at pumayag ang driver na isabay ako. Habang nasa loob ako ng tricycle, nakahinga naman ako ng maluwag.
Pero hindi pa rin ako makalma dahil ramdam ko pa rin ang panganib sa paligid. Kinausap ko ang driver para maaliw ang isipan ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kwento-kwento sa aswang. Pati na rin ang nararamdaman kong parang may sumusunod sa akin kanina habang naglalakad. Natahimik sandali ang driver bago nagsalita. Alam mo ba, marami na akong naririnig na ganyang kwento dito sa atin. Huwag ka sanang matatakot Pero tama siguro ang kutob mo kanina. Maraming hindi pa natutuklas ang nilalang sa mundo. Kaya dapat mag-ingat talaga. Doon ko lang napagtanto na hindi lang pala ako ang nag-iisang nakakaramdam ng ganoon. May katotohanan siguro sa likod ng lahat ng kwento tungkol sa mga misteryosong nilalang. Lalo na ngayong narinig ko na rin ang karanasan ng iba. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano mangyayari sa akin ang mga bagay na yon. Tao lang naman ako na gusto lang ng payapa at maginhawang pamumuhay. Bakit naman ako makakasalubong ng mga nilalang na ganon? Nang makarating kami sa tapat ng bahay namin, nagpasalamat ako sa driver at agad akong bumaba. Pero bago ako tuluyang iwan ito, may huling bilin siyang nagpakaba sa aking dibdib. Ingat ka palagi. Delikado talaga kapag gabi na. Maraming nangyayaring hindi natin naiintindihan, ni hindi nga natin nakikita. Huwag kang mapapalagi ng basta-basta sa paligid mo. Tumango lang ako at ngumiti bago ko isinarado ang pinto ng tricycle. Pero nang makaalis na ito, hindi ko mapigilang mapraning ulit. Lumingon-lingon ako at tumingkayad para tignan kung may sumusunod sa akin. Mabuti na lang at nakarating agad ako sa bahay ng ligtas. Pero bago ako pumasok sa bahay, napatigil ako sandali nang may mapansin akong kakaiba. May mantsa ng dugo sa gilid ng pinto. Agad akong napatalon sa gulat. Pero pagtingin ko ulit sa gilid ng pinto, wala na yung mantsa ng dugo. Napahawak ako sa dibdib ko at para ba akong sinasakal sa takot. Tinignan kong muli ang paligid, pero wala namang ibang tao doon. Dali-dali akong pumasok sa bahay at agad na kumatok sa silid ng magulang ko. Gising pa pala sila dahil nanonood sila ng TV. Nang pagbuksan ako ni tatay ng pinto, napaupo ako sa pagod at takot. Agad niyang napansin ang itsura ko. Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Hindi ko alam pero bigla akong naiyak. Yumakap ako kay tatay at doon ko naibuhos ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay kumalma na rin ako at naisip kong ikwento sa magulang ko ang lahat ng nangyari. Pagkatapos kong maibuhos ang nangyari, nagkwentuhan kami saglit ng mga magulang ko. Sabi nila, normal lang daw na makaramdam ng takot lalo na't gabi na at mag-isa akong naglalakad. Posible ring imagination ko lang daw ang lahat dahil sa kaba. Pero sa kabilang banda, pinayuhan din nila ako na wag nang bumaba ng jeep kung malayo pa sa bahay, lalo na paggabi na. Delikado talaga at marami pa ring hindi nalalaman sa mundo. Maaaring may katotohanan sa likod ng lahat ng kwento tungkol sa mga misteryosong nilalang. Kaya kailangan talagang maging maingat. Dahil pagod na pagod ako, agad na akong natulog pagkaakyat ko sa kwarto. Hindi ko alam pero parang may pumipigil pa rin sa puso ko na kumalma. Parang may malaking pasanin sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Pero dahil nga sa pagod, ay nakatulog agad ako. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil kailangan kong bumili ng pananghalian bago pumasok sa trabaho. Pero bago umalis, naalala kong tanungin ng magulang ko kung ano ang reaksyon nila sa kwento ko kagabi. Oo nga po pala,
Alam niyo po ba kung ano ang sinabi ni Aling Melchora nung isang araw? May nakitang yanggaw daw sa tabing ilog. Tapos pinatay ang lahat ng alagang hayop doon. Kaloka, hindi po ba? Kwento ko sa kanila. Doon ko lang nalaman na totoo nga pala yon. At hindi lang isa sa mga chismis ni Aling Melchora. May nakitang mga bangkay ng hayop na walang laman ng tiyan. Posible nga siguro talaga na may yanggaw sa lugar namin. Napailing na lang kami sa takot. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na ligtas naman ako nung naglakad akong mag-isa kagabi. Hindi ko na lang pinatulan ng lahat ng bagay na yon at umalis na ako para mamalengke. Inisip ko na lang na baka nga imagination ko lang ang mga pangyayari kagabi dahil sa kaba at takot ko. Bago ulit ako pumasok sa trabaho, sumakay muna ako ng tricycle papunta sa simbahan para manalangin at magpasalamat. Naramdaman ko kasing kailangan kong gawin yon, kahit na hindi naman ako palasimba. Isang bagay lang ang paulit-ulit na sinasambit ko habang nakatayo sa harapan ng altar. Salamat po, Lord, sa pangangalaga at pag-iingat niyo sa akin kahapon. Hindi ko po alam pero salamat talaga. Yun lang at yun lang din ang sinasabi ko ng paulit-ulit. Parang gusto kong maibuhos lahat ng pasasalamat sa poong may kapal. Dahil ligtas nga ako. Pagkasimba, dumiretso kagad ako sa pharmacy para pumasok sa trabaho. Nagulat na lang ako nang pagdating ko roon ay may bagong empleyado pala. Nakita kong nakikipagkwentuhan si Gary sa isang binata na mukhang kaedad ko lang. Mariabel, halika rito. Ito pala si Jonas. Bagong empleyado ngayon dito. Galing din siya sa lugar nyo. Wika ni Gary. Napatingin naman ako kay Jonas na nakangiti habang may pagkaway pa sa akin. Hello. Taga-saan ka banda sa amin? Tanong ko dito habang nakangiti. Taga-kabila po, dun sa may tabing ilog. Maikling sagot ni Jonas. Bigla akong napatigil sa sinabi niya. Kapitbahay pala niya ang lugar kung saan nakita ang mga pinatay na hayop dahil sa yanggaw. Napatingin ako sa kanya ng matagal na para bang gusto kong makakuha ng sagot kung alam din ba niya yon. Ngumiti lang ulit siya sa akin bago humarap kay Mang Ben para asikasuhin ang mga dokumento niya bilang bagong empleyado. Samantalang ako naman ay dumiretso na sa counter para simulan ang trabaho ko. Sa kaibuturan ng puso ko, hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa sinabi niyang taga-tabing ilog siya. Paanong nakaligtas siya kung nandoon nga ang napag-uusapang yanggaw? At kung sakaling gabi-gabi siyang dumadaan sa mapanganib na lugar na yon, paano niya nagagawang manatiling buhay? Maraming tanong ang pumasok sa utak ko, pero agad kong pinigilan. Ayaw kong mag-assume o humusga ng basta-basta na lang, lalo na't magiging kaibigan ko si Jonas bilang katrabaho. Pero sa tuwing naaalala ko ang lahat ng pangyayari, hindi ko talaga maiwasang magkaroon ng agam-agam sa bagong empleyado sa pharmacy. Simula nang makilala ko si Jonas, hindi ko maitatanggi na mayroon akong hindi magandang pakiramdam sa kanya. Hindi ko alam pero parang may mali. O baka nga imagination ko lang dahil sa lahat ng pangyayari recently. Gusto ko sanang alisin sa isip ko ang mga agam-agam, pero hindi ko magawa. Pero upang maging patas, sinubukan kong lalong makipagkaibigan kay Jonas sa tuwing nasa trabaho kami. Nalaman kong mabait naman pala itong tao, tahimik at masipag na katrabaho, pero may malaking tanong pa rin na hindi mawala sa utak ko. Paano niya kaya nilalakasan ang loob niya na dumaan gabi-gabi sa mapanganib na lugar? Isang araw,
Habang hinihintay na mag-print si Mang Ben ng ilang resibo, napagtripan kong tanungin si Jonas. Musta pala sa inyo? Delikado bang dumaan doon sa may tabing ilog, lalo na kapag gabi na? Napalunok si Jonas at tumingin sa akin ng matagal bago sumagot. Okay naman. Depende na rin kasi minsan may mga naiiwan na basura doon na pwedeng maka-attract sa mga ahas, kaya delikado talaga. Pero kung madilim na, hindi na talaga ako doon dumadaan. Bakit? Natatakot ka bang mag-isa? Pabirong tanong ko ulit habang nakangiti. Pero bigla siyang napatigil at nakatingin lang sa sahig. Maya-maya pa ay ngumiti ulit siya. Siyempre naman, marami talagang hindi naiintindihan at hindi nakikita sa gabi, kaya iwasan na lang. Tumangon na lang ako pero habang papalayo si Jonas, ramdam kong may tinatago ito sa matagal ko nang hinala. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagkapraning ko o naghahanap lang talaga ako ng masisisi. Naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Gusto ko sanang kalimutan na lang ang lahat ng bagay na nakakapagpapraning sa akin. Isang buwan din ang lumipas at tuluyang nawala na rin ang usap-usapan tungkol sa Yanggaw. Nakasurvive naman ang ibang mga alagang hayop malapit sa ilog. Kaya sa palagay ng marami ay umalis na ito o nabaril na siguro kaya hindi na nakikita. Habang papalapit ang undas, abala ang lahat sa sementeryo sa paglilinis ng mga puntod ng yumao nilang mga mahal sa buhay. Ganoon din ang pamilya ko. Kaya hindi na kami nag-usap pa tungkol sa mga misteryosong nilalang o anumang bagay na nakakatakot. Naalala ko lang bigla si Jonas nang makita ko siyang dumating isang araw na may malaking gasgas sa braso niya. Agad ko itong napuna at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Napahawak siya sa braso niya at ngumiti. Wala to. Naaksidente lang. Natapilok ako sa matarik na daanan papunta sa simbahan kagabi. Kaya eto, nagagasgas ako. Tumango na lang ako pero hindi ako naniniwala sa palusot niya. Marami pa rin akong tanong, pero hinayaan ko na lang din. At baka nga nag-i-imagine lang talaga ako ng kung ano-ano laban sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang araw, na bigla na lamang siyang nagsabi kay Mang Ben na aalis na siya sa trabaho at sa bayan na ito. Ganoon na lamang ang pagkabigla namin nang malaman yon. Ang sabi ni Mang Ben, bigla na lang daw nagpaalam si Jonas nang hindi man lang nagpapaliwanag ng husto. Basta ang naaalala ko lang, habang papalayo siya, nilingon niya ako at ngumiti ng pagkalungkot-lungkot. Simula noon hindi ko na siya nakita. Hindi ko na rin alam kung nasaan o kamusta na si Jonas ngayon. Ang alam ko lang, hanggang ngayon ay nababahala pa rin ako. May kutob akong may tinatago siyang matagal ng agam-agam sa aking dibdib na posibilidad na siya ngayon ang Yanggaw na nilikha ng aming imahinasyon. Pero sa huli wala na akong magagawa, kundi ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Marahil ay hindi rin ako dapat masyadong humusga sa kanya nang walang matibay na basihan. Ang mahalaga, ligtas at payapa na ulit ang aming lugar sa kasalukuyan matapos ang lahat ng alingaw-ngaw at takot noon dahil sa Yanggaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito at sa inyong pakikinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.
Magandang araw po mga kaistorya.